Sakamoto Days. Like and subscribe, baka naman. Ayun nga at nahuli na nila si Boy Lason habang todo asikaso naman itong si Xiao Tang kay Shin at sa sore eyes nito. Dito na nga rin nila inimbestigahan ang nasabing hitman at tinanong kung sino raw ang employer nito na nag-utos para ipatumba sila. Agad namang sumagot ang hitman matapos pagbantaan at saksakin ni Xiao Tang ng mismong makakamandag na punyal nito at sinabing ang may utos nito ay ang kumpanyang tinawag nitong Dandenkai, na reklamo pa nga nitong napaka-toxic kaya sinolo na lamang niya ang nasabing racket. Yabang-yabang mo kanina, isang saksak lang pala ni Xiao Tang, kumanta ka na, ni wala ka man lang loyalty sa employer mo, banat na nga ni Shin sa hitman. Ayon naman sa hitman ay wala pa raw siyang planong mamatay tsaka part-time employee lang naman daw siya ng nasabing kumpanya. Rehistrado ka ba sa JAA? Pahabol na tanong na nga ni Shin dito. Agad umuo naman ang hitman habang nagtaka naman si Xiao Tang kung ano raw ba ang JAA na sinasabi ni Shin. Dito na nga naglabas ng ID ang binata, isang lisensya na nagmula sa Japanese Association of Assassins or in short, JAA nilang tinatawag. Ito nga raw ang nagmamanage sa mga professional hitman at mga kliyente nito, na halos binubuo ng 400 professional sa Japan pa lamang, at dating kinabilangan daw nila ni Mr. Sakamoto. Namangha naman si Xiao Tang dahil parang driver's license lamang daw ang lisensya nila, sabay banat sa picture ni Shin na apakapangit daw. Habang nagkukulitan ang dalawa ay nagtanong naman ang nakagapos na assassin sa ating bida, at kung talagang dating miyembro raw ba ito ng The Order. Dedma nga lang dito ang ating bida na siya namang nagbigay sagot kay Boy Lason, at mukhang totoo raw ang mga haka-haka. Kalaunan ay dumating na nga sa eksena ang mag-ina ni Sakamoto, at kakain na nga raw sila. Nagtaka naman ang anak niya at ano raw ginagawa ng bad guy kanina sa show at kasama nila ngayon. Agad nagpalusot naman si Shin at sinabing nagpapraktis daw ng pagkalas ng lubid ang nasabing lalaki at pinuntahan lamang nila para panuurin. Sabay-sabay na nga silang umalis habang sumaglit naman itong si Shin at kinausap ang hitman, at sinabing tigilan na sila mula ngayon. Nagtaka naman ang assassin at di raw ba siya papatayin ng mga ito. Ayon naman kay Shin ay nandirito nga raw sila para mag-enjoy sa amusement park, na siya nang nag-iwang nagtataka sa nasabing hitman. Walang ano-ano ibumalik pa nga ang anak ni Sakamoto, at pinuri ang lalaki sa naging performance daw nito kanina, sabay binigyan ng band-aid. Habang kumakain ay di naman mapakali si Shin at tila naapektuhan daw ng lason ang skill niya na madetect ang iniisip ng mga nasa paligid nila, na siya nang ang kinabahala ni Xiao Tang at paano na raw kung may assassin sa paligid. Todo sorry na nga si Shin at kailanman di pa raw ito nangyari, kaya naman iminungkahi ni Xiao Tang na umalis na lamang sila sa park at lubhang delikado raw. Napansin na nga sila ng may bahay ni Sakamoto at napatanong kung may tinatago raw ba ang mga ito sa kanya, na siya nang ang lubos kinataranta ng mga ito. Samantala, habang nasa CR si Boy Lason ay bigla na lamang lumutang ang dalawang kapwa nito hitman, at mukhang ulats daw ito sa mission nito. Nagtaka naman si Boy Lason na tinawag ng mga itong si Tatsu, at ano raw ang ginagawa ng dalawa dito. Ayon naman kila Obiguro at Boiled ay nandirito raw sila para tapusin ang nasimulan niya. At sobrang excited na ngang sila ang makapatay sa alamat, ang nag-iisang Taro Sakamoto, lalo na nga raw itong si Kuya na babalikan ng ating bida dahil sa nagawa nitong peklat sa kanya. Biglang pa-flashback na nga sa nakaraan ng dalawa, kung saan nakilala raw 2 taon na ang nakakaraan noong basic pumatay lamang ang mga ito ng 100 na katao, at kinilalang pinaka-brutal na tandem ng Dandenkai, at mukhang di na raw aabutan ng umaga pa sila sa Sakamoto. Samantala, kung ano-ano nang ang palusot ang sinabi nila Shin at Xiao Tang mawala lamang ang pagdududa ng asawa ni Sakamoto, nakalaunay na kumbinsi rin naman nila. Nagpatuloy na nga sila sa kanilang araw habang lookout sila Shin at Xiao Tang, ikot dito, sakay doon, hanggang sa inabot na nga sila ng dapit hapon na walang hitman na nagpaparamdam, ngunit sa kasamaang palad ay di pair nagpapaawat ang mag-ina ni Sakamoto at horror house naman ang gustong banatan ngayon. Bagamat natatakot ay wala namang naging choice ang mga ito kundi pumasok sa nasabing lugar, sabay pakita sa tandem kanina na pinagmamasdan sila sa CCTV footage ng nasabing lugar. Happy-happy na nga ang mag-ina ni Sakamoto sa horror house habang magkatubol-tubol naman sa takot itong si Xiao Tang, hanggang sa walang ano-ano'y bigla na lamang may umatake sa kanila, na agad namang napigilan ni Sakamoto nang hindi napapansin ng kanyang pamilya. Dito na nga nila nalaman na isa lamang itong rookie hitman base sa hitman license nito,
na tila nagpa-relax naman kay Shin at mukhang mga rookie lamang daw ang mga ipinadalang hitman. Speaking of relax, ay relax na relax din ang tandem na nanunood lamang sa ating mga bida, sabay pa flashback sa nakaraan noong bata pa si Boiled, at nakasama dati sa training ang ating bida na si Sakamoto. Simula nga noon ay nakasama niya na ito sa labas ng mga mission at mga nagkataong pagkakataon, na todo feeling close pa nga sa ating bida, at sa mga astig daw na katulad nila, ay di na kailangan ang Valentine's Day na yan na mga pangsupot lang daw. Nga na lang si Boiled nang makita ang mga chicks na nagsisilapitan kay Sakamoto, at sandamakmak na chocolates mula sa mga nagkakagusto rito, habang sa kanya nilangaw wala. Bida-bida rin itong si Nagumo na mukhang lapitin din ng chicks at inulan din ng chocolate sa araw na yon, sabay napatanong kung sino raw ba ang kasama ng ating bida. Aba ewan ko nga dyan, ika na nga ni Sakamoto na lubos kinagulat ni Boiled, sabay nadapa ng masagi ng isa pang malandi. Akala niyang araw ay parehas silang astig, pero mukhang nagkamali raw siya, ika na nga nito na lubos pinagtaka ng dalagang hitman at yun daw ba ang hugot nitong hype na ito. Umuo na nga lang ang dalaga at sinakyan ng partner niya, na tila baliw at adik sa bida natin. Samantala, unti-unti namang pinabagsak nila sa Sakamoto ang mga hitman na sumasagabal at nagpapakita sa kanila, na nireklamo na nga ni Shin at ilan daw bang hitman ang ipinadala para sa kanila, habang enjoy naman ang anak ni Sakamoto at napakarami raw na zombie ang sumasalubong sa kanila. Buti pa nga raw ito matapang di tulad ni Xiao Tang. Ika na nga ni Shin sa dalaga na kanina pa tumutungga ng gamot na lubos pinagtataka ni Shin kung ano raw ba. Nagulat na nga lang ang binata ng malamang alak ito at tipsy-tipsy na nga itong si Xiao Tang, nakalaunay nagbukas ng isang kakaibang pinto. Nagulantang na nga lang sila nang magsilabasan dito ang sandamakmak na zombies, na siya na ngang sinamantala ni Boiled at binanatan si Sakamoto. Nahiwalay na nga ang dalawa sa iba, na siyang lubos kinagalit ni Sakamoto at matitikman nga raw ng hitman ang hinahanap nito, habang sa isip-isip naman ni Boiled ay sisiguraduhin niya raw na ipapaalala kung sino siya dito sa ating bida. Abat habang stress na stress ang lahat ay iba din ang tama ng mag-ina ni Sakamoto na nagkadihimatay-himatay na ay nakangiti parent, na siya nang agad inagapan ni Shin. Dito na nga lumutang ang iba pang mga hitman kasama ang partner ni Boiled, na walang ano-ano'y bigla na nga lang napa-atres ng sipain sa mukha ng lasyang na si Xiao Tang. Samantala balik naman kila Sakamoto kung saan ipinipilit pera ni Boiled at kung di raw ba siya naaalala ng ating bida, na siya nangang paulit-ulit ding sinasagot ni Sakamoto nang hindi kaya tumahimik na raw ang baliw at sabihin kung nasaan ang pamilya niya. Eh di hanapin mong lechon ka, ano ako mama mo, hindi mo nga ako maalalang hype ka, ribat na nga ng kalaban na lubos kinabuisit ni Sakamoto. Sa inis nga ng ating bida ay siya na ang lumusab dito, ngunit agad ding nakadepensa gamit ang mga paputok nito, nakalaunay nakalusot ng suntok sa bida natin. Pang-ising-isi na nga ang partner nito at mukhang nagsimula na raw ang kasiyahan, na siya na ngang nilusob din ni Xiao Tang, ngunit sa kasamaang palad ay naharang nito, sabay shake-shake sa lasyang na dalaga ayon nagkadihilo-hilo at naalag ang alak sa sistema nito. Pagmamayabang pa nga ng kalaban na kung gugustuhin niya raw ay kanina pa sana sila patay, pero wala nga raw thrill sa ganoon kaya medyo iibahin nga raw niya ang style niya. Sinampulan na nga nito si Shin at itinali sa isang hig-on, with matching chainsaw pa ng exciting daw. Dapat daw ay matamaan siya ni Xiao Tang kada 10 segundo kundi ay uuwi raw na karne norte itong binata, na tadong natatarantang nakahiga. Iyak na nga lang si Xiao Tang at nagsorry kay Shin, dahil di niya raw kaya ang sinasabi ng kalaban. Samantala, pinakita namang bagsak si Sakamoto sa harap ni Boiled, at ito nga raw ang nagagawa kapag nag-retire ng 5 taon, from alamat na matabang maalat. Subok tumayo pa nga ang ating bida ngunit olats talaga sa bomba-bomba ni Boiled, at iba pang mga pautot nito na lubos manibida sa ating bida. Dito na nga napa-flashback si Sakamoto at mukhang naalala na ang kalaban, na ganitong-ganito rin ibida ang embesyo nito sa nakaraan, habang sunod-sunod na banat ang natatanggap nito sa kalabang kesyo hamina na raw siya at ubod pa ng taba. Walang ano-ano'y pang malakasang suntok na nga ang natanggap ni Sakamoto mula dito at lumipad sa may kanto. Aalis na nga sana ang bobo hanggang sa makaramdam ito ng isang pang malakasang takot sa kanyang likod. Nang lumingon ito ay dito na nga unti-unting naglakad si Sakamoto habang binabanggit ang komposisyon ng sandata ni Boiled na naitandaan ng ating bida sa notes ng kalaban noong nakaraan. Naaalala na nga raw niya si Boiled. Ika ni Sakamoto sabay lumabas sa usok na payat na, at oras na nga raw para siya naman magpakita ng kanyang kakayahan.
Abat pakiti rin lods ng like at subscribe mo. Hihi, salamat.